Alhamdulillah, ang lahat ng puri at pasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito na po yung part 4 ng ating pagbabasa ng aklat na isinulat ni Sheikh Amaluddin R. Penjaman na pinamagatang mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang din sa mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanyang hindi mabilang na mga himala, at ito ay nasaksihan ng kanyang mga kasamahan, at maging ang ilan sa mga hindi mananampalataya ay kanila itong nasaksihan. At ito ang ilan sa kanyang mga himala. Una, ang paglalakbay sa gabi at pag-akyat sa langit. Ilang buwan bago ang paglipat mula sa Makkah patungong Madina, dinala ni Allah ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam isang gabi mula sa dakilang masjid sa Makkah hanggang sa masjid ng Al-Aqsa sa Jerusalem. Ang buwang paglalakbay ng 1,230 kilometers para sa isang caravan. Mula sa Jerusalem, umakyat siya sa kalangitan hanggang sa makaharap si Allah at saksihan ang dakilang tanda. Ang kanyang katotohanan ay naging maliwanag sa dalawang paraan. Una, ang propeta ay inilarawan ang karaban na kanyang nalampasan pabalik ng Makkah at sinabi kung saan sila at tungkol sa kung kailan sila inaasahang makakarating sa Makkah, at ang bawat isa ay dumating gaya ng pagkakasabi at ang detalye ay tulad ng inilarawan niya. Ikalawa, hindi siya kailanman nakikilalang nakarating na sa Jerusalem. Gayunpaman, inilarawan niya ang masjid ng Al-Aqsa sa mga nag-aalinlangan katulad ng isang saksi. Sabi ng Allah, kataas-taasan sa kanya na nagdala sa kanyang lingkod ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa gabi mula sa masjid ng Haram patungo sa masjid Al-Aqsa, na yaong mga kapaligiran ay pinagpala namin upang ipakita sa kanya ang aming mga tanda. Katiyakan siya ang nakaririnig, ang nakakakita. Ito'y nakasulat sa Surah Al-Isra verse 1. Ang kwento ng pagkahati ng buwan. Ang mga taga-Makkah ay humiling ng isang himala mula sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang ipakita ang kanyang pagkatotoo. Kaya siya ay nanalangin sa Allah at hinati ng Allah ang buwan sa dalawang hiwalay na mga bahagi, at pagkatapos ay muli itong ipinagsama. Ang mga hindi naniniwala ay kanilang sinabi na ito ay isang dakilang salamangka, at sinabi ng iba sa kanila na tanungin ninyo ang mga paparating na mga karaban mula sa labas ng Makkah sa kanilang pagdating kung ito ay nasaksihan nila, at ito ay kanilang ginawa na pagdating ng mga grupo ng karaban na nagmula sa labas ng Makkah ay kanilang tinanong, at sila ay nagsabi na nakita nila ang pagkahati ng buwan. Ito'y ayon kay Bukhari. Sabi ng Allah, ang huling oras ay malapit na, at ang buwan ay nahati sa dalawang bahagi. At kung nakakakita sila ng isang himala, tumatalikod sila palayo sa nagsasabi, nagdaang salamangka. At tinanggihan nila at sinunod ang kanilang mga hilig. Subalit para sa bawat bagay ay gawain ay may karampatan na katapat. Ito'y nakasulat sa Surah Al-Qamar verse 1. Ang pagpapagaling sa may karamdaman. Ang pagpapagaling kay Abu Bakar radiyallahu anhu. Noong si Abu Bakar at ang propeta ay nasa loob ng kuweba ng Thawr
habang ang propeta ay nakatulog at tinuklaw ng ahas si Abu Bakar, tiniis niya ang sakit dahil ayaw niyang magising ang propeta, at dahil sa sobrang pawis ay pumatak ito kay propeta at nagising siya. At noong nakita ito ng mahal na propeta ay kanyang ginamot agad at nawala ang kanyang sakit at parang walang nangyari kay Abu Bakar. Pagpapagaling kay Abdullah ibn Atik radiyallahu anhu. Si Abdullah ibn Atik ay nabali ang kanyang binti at ang propeta Muhammad ay pinagaling ito sa pamamagitan ng pagpahid ng kanyang kamay sa ibabaw nito. Sinabi ni Abdullah na parang walang nangyari dito. Ang taong nakasaksi sa himala ay isa pang kasamahang si Bara ibn Azib. Pagpapagaling kay Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sa panahon ng Khaybar, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinagaling ang may sakit na mga mata ni Ali ibn Abi Talib sa harap ng isang buong hukbo, ang pagdaloy ng tubig mula sa kanyang mga kamay. Sa araw ng kasunduan sa Hudaybiyah, ang mga tao ay walang maiinom na tubig o magagamit sa paghuhugas maliban sa isang maliit na palayok ng tubig. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang kamay sa palayok at nagsimulang dumaloy ang tubig sa kanyang mga daliri. Ang lahat ay uminom at naghugas mula sa tubig na ito ng araw na iyon. Ito'y ayon sa iniulat ni Bukhari. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinalayas ang diablo palabas sa isang batang lalaking dinala ng kanyang ina para mapagaling ito sa pagsasabing, "Lumabas ka." Ako si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sugo ni Allah. Ang babae ay nagsabi sa pamamagitan niya na nagpadala sa iyo ng katotohanan, hindi na kami nakakita ng anumang nakitang kakaiba sa kanya sa bata mula noon. Ang punong kahoy. Sa Madina, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naghahatid ng mga sermong nakahilig sa isang tuod ng puno, at noong ang bilang ng mga mananamba ay nadagdagan, isang tao ang mungkahing isang pulpito ang itatayo upang magamit niya itong maihatid ang mensahe o sermon, at noong itinayo ang pulpito, si Abdullah ibn Umar ay nagbigay ng saksing testimonya sa kung ano ang nangyari dahil ang punong kahoy ay narinig at tumatangis at nagpunta patungo dito at inalo ito ng kanyang kamay. Ito'y ayon kay Bukhari. Pagpaparami ng pagkain. Naikwento ni Jabir radiyallahu anhu, noong araw ng Khandak, habang naghuhukay ang mga sahaba kasama ang propeta, ay pumunta siya sa kanyang bahay at siya ay naghanda ng ang asawa niya ng pagkain para sa propeta sallallahu alaihi wasallam. At noong papunta na sa kanila ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ay kanyang tinawag ang iba pang mga sahaba. Nagulat si Jabir dahil ang pagkain na kanilang hinanda ay kasya lang sa 2 o 3 tao. Ngunit noong kakain na sila ay hinawakan ng propeta ang lalagyan ng pagkain at pinakain ang lahat ng mga sahaba na mahigit na 1,000 sahaba, at sila ay nakakain lahat at nabusog, at ang pagkain na inihanda ni Jabir ay hindi nabago sa kanyang lalagyan. Ito'y ayon sa naiulat ni Bukhari at Muslim. At dito po nagtatapos ang aklat na isinulat ni Sheikh Ahmaduddin Arpen Jaman.
at na pinamagatang mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inaasahan po namin na nakapagbigay ito ng kaalaman, na ito'y mga kaalaman na nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At inaasahan din po natin na ang kaalaman na ito na ating tutunan ay maisabuhay po natin to. At sa pagsasabuhay po natin, ating pagsunod sa mga kautusan na ito at mga tinatawag na mga katibayan na ito, tayo nagkakaroon ng reward. At ang reward na ito ay makakamit natin dito sa daigdig at sa kabilang buhay, inshallah, in God's will, sa kalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga nais pong magtanong, lalo na may mga nagtatanong sa patungkol dun sa may nagtanong sa nag-comment natin na nakita ba natin na tayo na nagbibigay ng katibayan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nakita ba daw natin ng personal ang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa Islam po, nais nating ipaliwanag ang mula sa ating natutunan sa ating mga tagapagturo, na sa Islam base tayo sa tinatawag na mga authentic na mga katibayan. Dahil noong unang panahon, dahil matatagal na yan, so meron tinatawag na chain of narrations na nagmula sa prophet. Ang revelasyon na ito ay nagmula sa Panginoon Diyos at iniutos kay Angel Gabriel at patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang nakarating na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may mga sahaba o mga kasamahan niya, mga followers niya na sumaksi sa tinatawag na revelasyon na ito. At dahil generation by generation, ito na yung tinatawag na may chain of pagpapasa ng mensahe. So bawat henerasyon may mga tinatawag followers na tinatawag na sa mga sahaba, sabi-sabiain, mga tinatawag na mga iba pang mga tagasunod, na sila yung mga authentic na nakasaksi at kanila ito itinala. Kaya naman ang ating mga tinatawag na mga nabasa nito ay tunay na may mga authentic na mga nagsaad na ayon sa kanilang nasaksihan mismo mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito po yung maiksing kasagutan natin sa nagtatanong na kung bakit natin to talagang dapat patunayan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa mga tunay na authentic na mga katibayan na sinaksihan ng mga taong reliable base sa kanilang mga malinis at napakabuting mga katangian, na sila'y tunay na mapagkakatiwalaan. At kaya naman sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang banal na Quran, na ang kanyang salitang ito na pinakahuling kapahayagan ay kanyang pangangalagaan. So ang mga anghel ay nangangalaga dito. Kaya naman isa sa mga patunay din na napakaraming mga tao hanggang sa panahon ngayon ang nakakamemorya by heart and by their memories ng mga surang ito o mga kabanatang ito. Patunay lamang na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pangangalagaan niya ito hanggang sa dulo ng daigdig, na ito'y patunay na sinasabi nga na ang mga aklat na ito, pagsama-samahin ng mga aklat na mga banal na aklat, iba't ibang reliyon, so ilagay daw sa dagat at ito'y paanurin para sabihin matunaw. Ngayon, lahat ng mga aklat na yan, tanging ang Quran lamang at ang tinatawag na mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mananatiling, dahil sa tinatawag na ito'y nakarestore sa memorya by heart and memories na mga milyon-milyong tao na mga Muslim na tunay na sumasampalataya. Ayan, subhanallah. So base tayo sa authentic, very authentic na mga reliable sources na mapagkakatiwalaan. So ito po yung lingkod, Insan Walid, na inshallah ngayon po ako yung mag-iimbita naman sa ating pangalawang librong babasahin. Ito yung pinamagatang ang mga kapaliwanagan sa Al-Quran Al-Karim, na isinulat ng mga doctorate ng Islam. Ayan, mashallah. So kabilang po si Sheikh Badi Uzaman, si Muhammad Rodriguez, Amin Rodriguez, at si Nadir Ibil. Ayan po. At kabilang din po si Dr.
uh, Al-Bulkhair. Ayan, so mga Doctorate of Islam ang sumulat nitong aklat na ating susundang abangan po natin na ito yung ating pangalawang babasahin inshallah. At inaasahan po natin na sumubaybay po kayo dahil ang sinasabi na ang Quran ito ay liwaga at sakit at tinatawag na lunas sa sakit ng puso. So ito po tumutukoy sa Quran, mashallah. So tunay na ang Quran ay nakakapagbigay ito ng lunas sa ating sakit sa puso na tinatawag na mga pagmamalaki, pagsisinungaling at iba pang mga maling tinatawag na pag-uugali. So tunay na ang Quran ay magpapabago dito na ito ay magiging mabuti dahil ang Quran ay salita ng dakilang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayan po. So maraming salamat po. Jazakallahu khairan sa mga sumubaybay at patuloy pa pong sumubaybay sa pangalawang ating librong babasahin. So dito po nagtatapos ang aklat na isinulat ni Sheikh Ahmaduddin Arpen Jaman na pinamagatang mga katibayan sa pagkapropeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam.